Magandang hapon sa inyong lahat, mga magulang at kapatid. Welcome po sa ating Pananambahan Tagalog sa Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Kung kayo po ay nakikinig sa radyo sa pamamagitan ng DCAS 702 o di kaya sa YouTube o sa Facebook ay nanonood kayo, welcome po kayong lahat sa aming pananambahan ngayong hapong ito. Bilang tawag sa ating pagsamba, basahin po natin ang mga awit, 104 hanggang 5. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Purihin po natin ang ating Diyos ngayong hapong ito. Ngayon naman po ay babasahin natin ang banal na kasulatan at ang ating teksto po ngayong hapong ito ay nasa ika-4 na kabanata ng Hebreo. Babasahin po natin ang mga talatang 14 hanggang 16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal na pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, tayo naman ngayon ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at nagpapatuloy tayo sa serye natin sa aklat ng Hebreo, kung saan tinitignan natin ang kadakilaan ni Jesus kaysa sa lahat ng ibang relihiyon. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang dakilang pinakapunong pari. At pag-aaralan po natin mga kapatid ang Hebreo, kabanatang 4, talatang 14 hanggang kabanatang 5, talatang 10. Ang Hebreo po ay isang sulat na pinadala sa mga Hudyo na umanib na sa Kristyanismo, upang hikayatin sila na magpatuloy sa kanilang pananampalataya kahit na sila'y inuusig at dumadanas ng sari-saring pagsubok. Dahil po siguro sa kanilang pag-anib sa Kristyanismo, ay dumana siguro ng napakaraming paghihirap ang mga bagong Kristiyano na ito na dating Hudyo. Ang ilan po siguro sa kanila ay tinakwil ng kanilang mga pamilya. Ang iba naman siguro ay iniwan ng kanilang mga asawa. At dahil dito, sila po siguro ay nawalan din ng trabaho o ng hanap buhay at sadyang naghirap dahil sa kanilang pag-anib sa Kristyanismo. Kaya sinulat itong Hebreo para hikayatin sila na magpatuloy. Katulad din naman ng maraming mga iglesia noong panahon na yon at kahit ngayon, mayroon silang mga kaanib na tunay na Kristiyano na matibay na sa kanilang pananampalataya. At mayroon din namang mga kaanib na hindi tunay o hindi pa matibay sa kanilang buhay espiritual. Kaya't ang tema ng Hebreo ay ang kadakilaan ni Kristo kaysa sa kinagisnan nilang relihiyon, ang Hudaismo. Upang hikayatin ang silang lahat na tunay na silang manampalataya kay Jesus sa nadakilang tagapagligtas natin lahat. Sa nakalipas na 4 na kabanata, isinaad ng may akda na si Kristo ay dakila kaysa sa mga propeta, dakila kaysa sa mga anghel, dakila pa kaysa kay Moises o kay Josue, ang mga bayani ng bayang Israel noong panahon na yon. At dakila pa ang kanyang kapahingahang ipinapangako sa pangakong lupain. Sa nakalipas na pag-aaral natin, nakita natin na si Jesus
ay nagbibigay din ng mas higit na kapahingahan sa langit na siyang pangako niya sa lahat ng mananalig sa Kanya ng tapat. Sa mga susunod na kabanata, ipapakita naman ng mayakda ng Hebreo na si Jesus ay dakila sa lahat ng naging punong pari ng bayang Israel. Siya ang dakilang pinakapunong pari na nagbibigay ng katapangan sa atin na lumapit sa Kanyang Ama sa langit upang humingi ng habag at biyaya sa oras ng ating pangangailangan. Tignan po natin ang ilang katotohanan na napapaloob sa mga talatang ito. Una sa lahat, ang tungkol sa pinakapunong pari na naglalapit sa atin sa Diyos at yan po ay si Jesus. Makikita po natin yan sa verses 14 to 16. Ang sabi sa verse 14, yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Mas dakila si Jesus dahil siya ay ang pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan. Para sa mga Hudyo, alam nila ang dinadaanan ng punong pari patungo sa pinakabanal na lugar sa loob ng templo ng Panginoon tuwing araw ng Yom Kippur or pagbabayad sala or Day of Atonement na nangyayari minsan lang sa isang taon. Nagmumula siya sa panlabas na korte o yung korte ng mga hentil, tapos ay papasok siya sa banal na lugar o sa loob ng templo, tapos sa pinakabanal na lugar. At ito ay pagkatapos nilang mag-alay ng mga kaloob at hayop na handog. Gayon din, si Kristo ay nagdaan sa mga langit patungo sa tunay na pinakabanal na lugar sa kanang kamay ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sa langit. At ito ay pagkatapos niyang ialay hindi ang mga hayop, kundi ang kanyang sariling buhay bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ang tabernakulo at ang templo, mga kapatid, ay mga panlupang larawan lamang ng langit. At ang mga ito ay pumanaw na pagkatapos maisagawa ni Jesus ang pagtubo sa sanlibutan sa krus. Sabi sa Hebreo, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 2, ngayon, ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan. Isang ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Mas dakila si Jesus sapagkat siya ay si Jesus na anak ng Diyos, sabi ng talata. Dito sa katagang ito ay bihira ang katagang ito na Jesus na anak ng Diyos ay bihirang gamitin sa bagong tipan. Makikita natin dito ang pagkakasama ng kanyang pagiging tunay na tao, si Jesus, yun po ang pangalan niya dito sa lupa, at tunay na Diyos. Ang sabi dito, siya ay anak ng Diyos. Kailangan siyang tunay na tao, mga kapatid, upang maging ganap na kapalit natin sa paningin ng hukuman ng langit. Kailangan din naman siyang maging tunay na Diyos upang kanyang matanggap ang walang hanggang kaparusahan ng ating mga pagkakasala sa isang walang hanggang Diyos. Dahil po walang hanggan ang ating Diyos kapag tayo nagkasala sa Kanya. Ang parusa po doon ay walang hanggan din. Wala naman sa atin pong maaaring magdusa ng walang hanggang, kundi ang tunay na Diyos at tunay na tao na si Jesus. Ang sabi sa 1 John 4:15, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Ang sabi naman sa 1 John 5:5, sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Datapwat hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag, sabi ng talata. At ang ating pinahahayag ay si Jesus, hindi isang relihiyon.
Hindi isang kredo, hindi isang filosofiya, kundi isang Panginoon na tumubos ng ating mga kasalanan at naglapit sa atin sa Diyos. Ang sabi sa verse 15, sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin. Gayunmay walang kasalanan. Dahil sa kadakilaan ni Kristo at kahigitan niya sa lahat ng ibang relihiyon at filosofiya ng tao, hindi malayong maisip ng mga Hebreo na baka hindi na siya maabot sa kanilang panalangin at pananambahan. Ang mga punong pari ng Israel noon ay hindi karaniwang naaabot ng ordinaryong mga Hudyo. Ngunit iba ang ating Panginoon. Hindi lamang siya naaabot ng kanyang mga hinirang, siya ay marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Ito ay sapagkat katulad natin, siya ay isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin. So nakaranas po siya ng pagkatukso. Ito ang tanda ng kanyang pagiging tunay na tao na siya ay humarap din sa tukso at pagsubok ng dyablo. Ngunit sabi niya sa Mateo 4:7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. At nga, sinabi niya yan sa dyablo at hindi nga po siya natukso. Ngunit ang kaibahan niya sa lahat ng tao ay siya ay gayunmay walang kasalanan. Kaya't naging karapat-dapat siyang pumasok sa tunay na pinakabanal na lugar sa kanan ng Diyos Ama sa langit. Sabi naman sa verse 16, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ang panawagan ng may akda dito ay lumapit tayong may katapangan. Ang salitang ginamit po sa katapangan ay isang salitang nagbabadya ng tapang na nagmumula sa pagkakaroon ng karapatan ng isang tao bilang isang mamamayan ng isang bansa. Gayon ang ating kalagayan. Ang lahat ng nananalig kay Jesus. Tayo ay ganap na mamamayan ng langit dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Tayo hinihikayat na lumapit sa trono ng biyaya. Sa trono ng biyaya ng Diyos mismo. Noong unang panahon, hindi basta nakalalapit sa isang poon o sa isang hari. Ang isang ordinaryong tao, sapagkat ang nakakalapit lang sa kanya ay ang kanyang pinagkakatiwalaan siguro ng mga tagapayo o mga miyembro ng kanyang pamilya. Madalas, kamatayan ang nagiging kapalaran ng mga lumalapit sa mga hari nang walang karampatang paalam. Bago tinapos ni Jesus ang kanyang pagliligtas sa krus, ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan lamang ng mga pari at propeta, na katulad ni Moises. At kahit si Moises ay kinailangang takpan sa balag ng bato para hindi siya mamatay sa pagdaan ng kalwalhatian ng Diyos sa kanyang harapan. Naalala nyo sa Exodus 33:22. At samantalang ang aking kalwalhatian ay dumaraan, aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako'y makaraan. Sapagkat kung hindi po gagawin ng Diyos yun, siya po ay mamamatay. Ngunit dahil sa sakripisyo ni Jesus, sa kanyang pagiging tao at pag-alay ng kanyang buhay sa krus, nagkaroon na ng bagong daan upang tayo ay makalapit sa trono mismo ng Diyos. Ang sabi sa Hebrews 7:25, dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. At doon mga kapatid, maaari tayong makatagpo ng biyaya at makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ang biyaya ng Diyos ang naging sanhi, naging puno, pinagmulan ng ating kaligtasan, sabi dito.
At ito ay ipinamalas niya sa atin sa pamamagitan ng pagtubos ni Jesus ng ating mga buhay sa krus. Ang sabi sa Efeso 1:7, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Yan po ang kayamanan natin kay Kristo, ang ating kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo'y malayang makalalapit na sa Diyos Ama mismo, ang hari ng buong sansinukob, ang Diyos ng kalangitan, sapagkat inilapit na tayo ni Jesus sa Kanya, tinakpan ang ating mga pagkakasala at ginawa niya tayong busilak sa Kanyang katuwiran sa paningin ng Diyos, sapagkat siya ang nakatakip sa atin. At ang lahat ng ating mga dalangin ay dinidinig niya at sasagutin ng Ama ayon sa Kanyang mabuting kalooban para sa atin at sa Kanyang kagandahang loob at biyaya. Tingnan naman natin ngayon ang pangalawang katotohanan na nasa mga talatang ito. At ito ang pinakapunong pari ng mga anak ni Aaron. Makikita po sa mga susunod na talata, ilalahad po ng may akda, ang mga hinihinging kadangian para sa isang pinakapunong pari ng mga Israelita. Inilahad niya dito upang maging malinaw sa ating lahat na si Jesus ay sadyang higit sa mga pinakapunong pari na nagmula sa lahi ni Aaron. Sabi sa verse 1 ng Hebrews 5, bawat pinakapunong pari na pinili mula sa mga tao ay pinangasiwa sa mga bagay na may kaugnayan sa Diyos para sa kanilang kapakanan, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at ng mga alay para sa mga kasalanan. Ang katungkulan ng isang punong pari ay ang pag-alay ng mga handog para sa kasalanan ng mga kababayan niya. Patuloy at araw-araw na ginagawa ito ng mga pare sapagkat patuloy at araw-araw din ang mga kasalanan ng mga tao. Minsan sa isang taon, ang pinakapunong pari ay pumapasok sa pinakabanal na silid ng templo upang maghandog ng alay sa pagbabayad sala ng buong bayan ng Israel. Ang tawag po dyan yung Yom Kippur o yung Day of Atonement. Usually yan, September ginaganap, kaya malapit na po yan. Ngunit, ang lahat ng ito ay hindi naman sapat upang tunay na mapagbayaran at matubos ang kasalanan ng mga tao sapagkat ang sistemang pagsasakripisyo na ito sa templo ay larawan lamang o anino lamang ng tunay na pag-aalay ng ganap na handog sa pamamagitan ng kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan ng ating Panginoon na si Jesus. Ang sabi naman sa verse 2, siya ay marunong makitungo na may kaamuan sa mga mangmangat naliligaw. Yamang siya man ay napapaligiran ng kahinaan. Ang sinasabi po nitong talatang ito ay ito. Ang isang katangian ng pinakapunong pari na pinipili sa Israel noon ay ang kanyang kakayahan na makitungo sa kanyang kapwa. Ang sabi dito na may kaamuan at kaamuan sa mangmangat naliligaw sapagkat siya man ay napapaligiran ng kahinaan. Nakikitungo po siya sapagkat siya din po ay makasalanan at may kahinaan. Tao lang ang pinakapunong pari ng Israel at taglay niya ang lahat ng kahinaan ng kapwa niyang tao. Tatapwat naman niya ang bigat ng kasalanan katulad ng kapwa niya. Kaya walang lugar ang kayabangan o pagmamataas sa isang punong pari kahit na mataas ang kanyang katungkulan sa bayan. Dahil siya ay tao lang din at makasalanan pareho ng iba. So dapat daw po ganun ang pinakapunong pari ng Israel. Ang sabi sa verse 3, dahil dito, kailangang siya'y maghandog para sa kanyang sariling mga kasalanan. At gayon din para sa taong bayan. So sa kanyang paghahandog sa Diyos, para sa kasalanan ng Israel, ay inihahandog muna niya ang sarili niyang alay para sa sarili niyang kasalanan. At dahil sila ay makasalanan, kailangan din nilang ihandog ang alay nila
bago yung buong bayan. Ito ay dapat magsilbing paalala sa kanila, sa mga pinakapunong pari, na hindi sila dapat nagmamataas o at umaabuso sa kanilang minana lamang na pwesto. Tas ang sabi sa verse 4, at sino man ay hindi kumukuha ng karangalang ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay tinatawag ng Diyos na gaya ni Aaron. So kung paano si Aaron ay tinawag ng Panginoon at hindi niya kinuha o pinilit sa sarili niya ang karangalang ito, gayon din dapat ang lahat ng pinakapunong pari sa Israel. Wala rin karapatan magmalaki ang isang pari sapagkat ang karangalang maging pinakapunong pari ay hindi naman niya tinamo dahil sa kanyang kakayanan o kabanalan, kundi dahil siya ay tinawag ng Diyos sa tungkuling ito. At ang kanyang pagkakatawag ng Diyos ay hindi rin naman dahil sa kahit na anong espesyal na katangian, kundi dahil siya ay nasa linya o sa linlahi ni Aaron, ang unang pinakapunong pari. Yun po ang sinasabi sa Exodus 28:43. Nung itinalaga po si Aaron at kanyang mga anak, ganito po ang sinabi ng Panginoon kay Moises, isusuot ang mga ito ni Aaron at ng kanyang mga anak kapag sila'y pumapasok sa toldang tipanan o kapag sila'y lumalapit sa dambana upang maglingkod sa dakong banal. Yun po yung mga kasuutan ng pari na binanal ng Diyos upang sila'y hindi magdala ng kasalanan at mamatay. Ito ay magiging isang walang hanggang batas para sa kanya, kila Aaron, at sa kanyang mga anak na susunod sa kanya. Kaya po yung pagkapari ni Aaron ay isang naging para sa lahi niya. So yun po ang mga katangian ng pinakapunong pare na anak ni Aaron. Tignan naman po natin ang pinakapunong pare na anak ng Diyos sa Hebreo pa rin, sa chapter 5, verses 5 to 10. Ang mga talatang susunod ay magpapakita sa atin na si Jesus ay sadyang higit sa mga pinakapunong pari ng Israel dahil siya ay tunay na bugtong na anak ng Diyos at kakaibang pari mula sa pagkapari naman ni Melchizedek. Kasi kung aalalahanin niyo po, si Jesus ay technically hindi po pwede maging pari dahil hindi po siya nanggaling sa lahi ni Aaron na mga Levita. Si Jesus po ay galing sa lahi ni Judah. Datapwat hindi siya maaaring maging pinakapunong pari kung susundin po ang batas. Ngunit siya ay itinalaga ng Panginoon na maging pari na mula sa pagkapari ni Melchizedek. Sabi sa verse 5, maging si Kristo man ay hindi lumalwalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pari, kundi itinalaga ng nagsabi sa kanya, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo. Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Makikita natin dito ang kababaang loob ng ating Panginoon na hindi lumalwalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Bagamat kung meron mang may karapatan na umangkin nito dahil sa kanyang kabanalan, siguro si Kristo po yun. Ngunit siya ay itinalaga ng nagsabi sa kanya, ng kanyang ama, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo. Na isang hula tungkol sa Mesiyas sa mga awit 2:7. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon, sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito kita ay ipinanganak. Ngayon, ang ating pong Panginoong Hesus ay wala pong pinagmulan pareho ng Diyos. Ang kanyang pagiging anak ay ang kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang ama upang maisagawa niya ang paraan ng kaligtasan para sa atin. Sa kanyang pagkakatalaga bilang pinakapunong pari, si Kristo ay sumunod sa kalooban ng Diyos at sa ministeryong kanyang iginawad para sa kanya. At ito ay para tayo'y maligtas na kanyang mga hinirang.
Siya ay hinirang na pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At ito ay isang sitas muli galing sa mga awit 110:4 tungkol sa Mesyas. Ang sabi doon, sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan, ikaw ay pari magpakailanman. Ayon sa pagkapari ni Melchizedek, iba po ang kanyang pagkapari sapagkat yung pong pagkapari ni Aaron ay may hangganan hanggang siya ay may lahi pa. Ngunit yung pagkapari ni Kristo ayon sa pagkapari ni Melchizedek ay magpakailanman. Si Melchizedek po ay isang hari noong panahon ni Abraham. Makikita po ang kanyang kwento sa Genesis 14:18. At katulad ni Jesus, si Melchizedek po ay hari na at pari pa. So ang ating Panginoon po ay ganun din. Hari siya ng kalangitan at pari na magpakailanman. Ang ating Panginoong Jesus ay isang pinakapunong pari na itinalaga ng Diyos katulad ng lahat ng pinakapunong pari, ngunit hindi sa pagkapari ni Aaron. Siya din ay isang pari na may malasakit sa sangkatauhan. Yun po ipapakita ng mga susunod na talata. Ang sabi sa verse 7, sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. At siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Naging palatandaan ng buhay ni Kristo sa mundong ito ang kanyang mataimtim na pananalangin para sa kanyang mga disipulo at para sa bayang Israel. Ngunit ang isang pinakamatinding panalangin niya ay yung ginawa niya sa hardin ng Getsemani, na kung saan ay pilit niyang tinanggap ang kalooban ng kanyang ama na magdusa siya at mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Dito po natin makikita ang tunay na pagiging tao ni Jesus. Dahil sa kanyang pagiging tao, ay nanlaban po ang kanyang kalooban ng maiksing panahon nga lang po sa pinagagawa sa kanya ng Ama, katulad ng lahat ng tao. Isang pagsubok sa kanya, isang pagtukso sa kanya, marahil, at ito ang pinakamatinding panalangin na kanyang ginawa. Sabi po sa Matthew 26:42, muli sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari. Yan din po ang nangyaring kanyang pagsunod sa Ama. Na bagaman siya ay natukso ng kanyang pagiging tao na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos Ama, ay ipinilit niya na magpasuko o magpailalim sa kalooban ng Diyos Ama upang sumunod sa kalooban nito. Dahil talos niya ang tindi ng pagpasa niya ng kaparusahan ng kasalanan ng buong sanlibutan, siya ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. Yun po ang Diyos. Ang pinanalangin niya ay ang pagwagi niya sa kamatayan. So dadaan po siya sa hirap at sa kamatayan, ngunit kalakip ng kanyang pananalangin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang panalangin niya na siya ay magwagi sa kamatayan at siya ay buhayin muli ng Diyos magmula sa libingan. Ang sabi sa mga awit 16:10, sapagkat ang aking kaluluwa sa Sheol ay hindi mo iiwan. Yan po ang pangako sa Mesiyas. Ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang hukay. So, hindi daw makakatikim ng kamatayan ang Mesiyas at yan po ang siguro dinalangin ng ating Panginoon. At yan po ang nangyari sa Kanya. At ito naman ay tinugon ng Diyos Ama, alam nating lahat. Dahil sa Kanyang magalang na pagpapasakop. Nagpasakop po siya sa kalooban ng Diyos at dahil doon tinugon ng Ama ang Kanyang kahilingan.
Tayo din po, kung tayo po'y mananalangin sa Diyos at mananalangin tayo na ayon sa Kanyang kalooban, ay ibibigay din po ng Diyos Ama ang ating hinihiling. Ang Kanyang pagiging anak ng Diyos ay hindi naging hadlang sa Kanyang pagdusa o ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Bagkus ito ay naging dahilan pa ng Kanyang tagumpay sa hukay. Natutunan niya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa kanyang pagkatao. Dahil siya po ay tao, katulad ng lahat ng tao, kailangan nating sundin o matutunan sundin ang kalooban ng Diyos. Gayon din po ang ating Panginoon, ipinakita niya ang halimbawa ng isang tao, tunay na tao, na sumunod ng may pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kahit na, mga kapatid, pakailanman na siyang masunurin sa Diyos. Ang ating pong Panginoon ay walang sala at siya po ay banal na banal. Kaya hindi niya talaga kailangan matutunan sumunod sa Diyos. Ngunit ipinakita niya ito sa kanyang lupang katawan upang tayo magkaroon ng halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kinailangan din niyang sumunod sa lahat ng kalooban ng Ama upang matupad niya ang ganap na katuwiran na magpuputong ng kaligtasan sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Tayo po yun. Kailangan niyang sundin ang lahat ng pinagawa ng Ama upang maging ganap ang Kanyang pagsunod sa Kanyang mga utos. At dahil doon, siya ay maging matuwid sa Kanyang paningin. At yung katuwiran pong yun, ang Kanyang ipinapatong sa atin, sa ating pananampalataya sa Kanya. Tas ang sabi ng verse 9, at nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Tas ang sabi ng verse 10, yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Mga kapatid, siya ngayon ang pinagmumulan. Siya ngayon ang gumagawa at nagsisimula ng kaligtasan sa ating mga puso dahil sa kanyang ginawa sa krus. At dahil siya ay hinirang na magpakailanmang na pinakapinunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Mapapag-aralan po natin ang kanyang pagkapari na yan sa mga susunod pang mga kabanata ng Aklat ng Hebreo, sa mga darating pang mga Communion Sunday. Sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan sa hapong ito, alalahanin natin na siya ang dakilang pinakapunong pari na naglapit sa atin sa trono ng biyaya ng Diyos. Siya ay itinalaga ng Diyos katulad ng mga taong pari sa pagkapari ni Aaron. At katulad din nila, siya ay may malasakit sa lahat ng mga taong inihaharap niya sa dambana ng Diyos. Ngunit siya ay higit sa kanilang lahat, sapagkat siya ay ang tunay na anak ng Diyos at isang punong pari na walang sala at walang hanggan at nasa mga langit na. Hindi na niya kailangang ulit-ulitin pa ang paghahandog ng mga hayop sa dambana ng Diyos sapagkat inihain na niya ang kanyang sariling buhay para sa paipagtutubos ng lahat ng hinirang ng Diyos para sa kaligtasan. Yan po ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Datapot ang ating kaligtasan ay ganap at sakdal na sa harapan ng Diyos. Dahil sa kadakilaan ng ating pinakapunong pari, hindi mawawala, tiyak na atin na ipagdiwang natin sa araw na ito sa ating pagsunod sa Kanya kung paano din siya sumunod sa Ama. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Nawa ay ipagdiwang namin araw-araw ang aming kaligtasan na nagmula kay Kristo. Nagmula sa Kanyang pagtubos sa aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Nagmula sa Kanyang dakilang sakripisyo na aming inaalala sa araw na ito. Nawa, Panginoon, ito ang laging nasa isip namin sa aming pagsunod sa iyo sa araw-araw. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, tayo dadako naman sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan. At bago po tayo mag-umpisa, ay tayo po ay mananalangin ng isang panalangin pangungumpisal. Ang sabi po sa unang Korinto, Kabanatang 11, mga talatang 28 at 29, siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Panginoon, kayo po ang aming Diyos na banal. At sa iyong harapan, kami po ay makasalanang mga tao. Sa oras na ito ay ipinangungumpisal namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Nawa, O Diyos, kayo po ang magpatawad sa amin ayon sa inyong katapatan at ayon sa inyong katarungan. At dahil lamang sa sakripisyong ginawa ni Jesus upang pagbayaran ng aming mga kasalanan sa krus at sa pag-agos ng kanyang dugo sa Kalbaryo, at sa pagkakasira ng kanyang katawan, Panginoon, ang aming kaligtasan ay kanyang natamo para sa amin. Hindi dahil kami karapat-dapat, Panginoon, kundi dahil kami iyong hinirang upang makatamasa ng kaligtasan nagmumula sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa amin. Pakinggan mo, Panginoon, ang aming mga pangungumpisal sa oras na ito. Ating ihanda ang ating mga puso at isipan para sa banal na hapunan. Awitin natin. Awitin ito. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo at makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo at makiisa. Yan ang katawan pinayupay upang ikaw ay mabuhay. Ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo at makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo at makisa. Yan ang dugong dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayupay. Yan ang dugong itinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag.
tunay nga na buhay ang ating Diyos. Tayo umawit. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Amen. O Diyos, ang sabi ng iyong salita ay kung kami ay lalapit sa iyo at aaminin namin ang aming mga pagkakasala sa iyo, kayo po ay magiging tapat at makatarungan na ipagpapatawad ang aming mga pagkakasala at lilinisin kami sa aming mga kasamahan. Maraming salamat po, Panginoon, sa katiyakang iyan. Ngayon naman mga kapatid ay tayo babahagi ng banal na hapunan. Ang sabi sa unang Korinto 11:23 hanggang 24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa iyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Mga kapatid, kung meron po kayong kaprasong biskwit o tinapay, ay kumuha po kayo ng kapraso at sabay-sabay po nating alalahanin ang nasirang katawan ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Sabi sa 1 Corinthians 11:25, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan, na sinasabi, ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Tayo po ay kumuha ng kaunting juice at ito po, sa pamamagitan nito ay alalahanin po natin ang kanyang dugo na umagos para sa ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay alalahanin po natin siya. Ang sabi sa 1 Corinthians 11:26, sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ngayon namang mga kapatid, samahan niyo ako sa isang panalangin pangwakas. Panginoong Diyos, kayo ang aming Diyos, kayo ang aming tagapagligtas, kayo ang aming tagapagtanggol, Panginoon, sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, at itinalaga mo ang iyong sariling anak upang maging pinakapunong pari ng lahat ng iyong mga hinirang. Nagpapasalamat kami, Panginoon, at nagpupuri, at patuloy ka naming pupurihin sa pamamagitan ng pagsunod namin sa iyong mga kautusan at pagpapasakop namin sa iyong kalooban sa araw-araw ng aming mga buhay. Purihin ka nawa, O Diyos, sa aming pagsunod sa iyo. At ngayon, Ama, basbasan mo kami lahat ng iyong pag-ibig at katapatan at ang kaligtasan na nagmumula kay Jesus at ng gabay at pakikipisan ng iyong diwang banal. Magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid.